Marco Reyes napansin ng mga senyales. Ang nanginginig na mga kamay ng kanyang anak, ang malalim na mga mata, ang paraan ng pagkurap ng bata sa tuwing papasok siya sa kwarto. Pero binaliwala niya ang mga ito. Kinukumbinsi ang sarili na wala lang yon. Hanggang isang gabi, nang sumigaw ang instingto ng isang ama na mayroong matinding mali sa loob mismo ng kanyang tahanan. Dahil sa desperasyon, nagkabit si Marco ng isang nakatagong kamera sa kwarto ng kanyang anak. Ang natuklasan niya sa footage ay nagbunyag ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng mukha ng babaeng kanyang minamahal. Hello mga kaibigan, welcome sa ating kwento. Bago tayo magsimula, like naman po ang video na ito at mag-subscribe. Sabihin niyo rin sa comments kung saan kayo nanonood. Manila, Cebu. Siguro Dubai o California. Gusto naming malaman. Si Marco Reyes ay isang provincial cargo driver na halos dinugugol ang kanyang mga araw sa kalsada, naghahatid ng kagamento sa iba't ibang dako ng bansa. Nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Isabel at ang kanyang gulang na anak na si Miguel sa isang tahimik na subdivision sa Santa Rosa, Laguna, kung saan magkakakilala ang lahat. Ang mga bahay ay halos magkakamukha, malilinis na hardin, mga garahe para sa isang kotse, at mga padel na nagpapamukhang perpekto sa lahat mula sa labas. Hindi palaging ganito ang buhay para kina Marco at Miguel. 3 taon na ang nakalipas. Ang ina ni Miguel, ang unang asawa ni Marco na si Lara, ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Iyon ang pinakamadilim na panahon sa kanilang buhay. 6 na taong gulang pa lang si Miguel noon, at ang pagkawala ng kanyang ina ay may sinira sa loob niya. Sa loob ng 4 na buwan, ang bahay ay parang walang laman at malungkot kahit na ginawa ni Marco ang lahat para maging ina at ama sa kanyang anak. Pagkatapos, 2 taon na ang nakalipas, nakilala ni Marco si Isabel sa isang coffee shop malapit sa terminal ng mga truck. Mabait siya, malambing, at tila tunay na nagmamalasakit kay Marco at sa kanyang anak. Nang una niyang makilala si Miguel, dinalhan niya ito ng cookies at tinanong kung sino ang paborito niyang superheroes. Ngumiti si Miguel ng araw na yon, ang unang totoong ngiti na nakita ni Marco mula nang mamatay si Lara. Nag-date sila ng 6 na buwan bago nag-propose si Marco. Sumagot ng oo si Isabel at ikinasal sila sa isang maliit na seremonya kasama lang ang malalapit na kaibigan at pamilya. Lumipat si Isabel sa kanilang bahay at naging stepmother ni Miguel. Sa simula, lahat ay tila perpekto. Nagluluto siya ng pagkain. Tinutulungan si Miguel sa homework at laging may ngiti sa kanyang mukha. Naramdaman ni Marco na buo na ulit ang kanyang pamilya. Ngunit nitong mga huli, may nagbago. Isang malamig na gabi ng Nobyembre, nang sa wakas ay iparada ni Marco ang kanyang malaking 10-wheeler truck sa driveway pagkatapos ng isang mahabang linggo sa kalsada. Kalulubog lang ng araw, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at lila. Pinatay niya ang makina at umupo sandali. Ramdam ang pagod sa kanyang mga buto. Ngunit higit pa roon, nakaramdam siya ng pananabik. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang anak. Karaniwan, sa sandaling dumating ang truck ni Marco, lalabas si Miguel mula sa pinto at takbo ng buong bilis habang sumisigaw, "Papa, umuwi na si Papa," na may pinakamalaking ngiti sa kanyang mukha. Ang mga sandaling iyon ang nagpapasulit sa bawat kilometrong minamaneho ni Marco. Pero ngayong gabi, nanatiling sarado ang pinto. Kinuha ni Marco ang kanyang duffel bag mula sa upuan ng pasahero at naglakad papunta sa bahay. Pinuksan niya ang pinto at sumigaw, "Nandito na ako." Katahimikan. Pagkatapos, mula sa kusina, lumitaw si Isabel. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang pamunas. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Oh Marco, nakabalik ka na. Kumusta ang biyahe?" "Mahaba," sabi ni Marco, ibinababa ang kanyang bag. "Nasaan si Miguel?"
Bakit hindi siya tumakbo palabas, tulad ng dati? Ikinaway ni Isabel ang kanyang kamay na parang wala lang. Nasa taas siya sa kwarto niya. Medyo pagod yata siya nitong mga huli. Alam mo na, lumalaking bata, nauubos lahat ng enerhiya sa eskwela. Kumunot ang noo ni Marco. May kakaiba sa sagot niya. Okay lang ba siya? Okay lang siya, Marco. Huwag kang masyadong mag-alala. Umalik si Isabel sa kusina. Handa na ang hapunan sa loob ng 20 minuto. Maghugas ka muna. Ngunit hindi hapunan ang iniisip ni Marco. Iniisip niya ang kanyang anak. Umakyat siya sa itaas, mabigat ang bawat hakbang ng kanyang mga bota. Pagdating niya sa kwarto ni Miguel, marahan siyang kumatok sa pinto. Miguel, si Papa to. Pwede ba akong pumasok? Nagkaroon ng isang paghinto, masyadong matagal na paghinto, bago sumagot ang isang maliit, mahinang boses, sige po. Pinuksan ni Marco ang pinto, at agad na nanlumo ang kanyang puso. Nakaupo si Miguel sa kanyang kama, hawak ang isang comic book, ngunit hindi niya ito binabasa. Nakatitig lang siya sa mga pahina, na may blangkong mga mata. Nang tumingala siya sa kanyang ama, halos hindi na siya makilala ni Marco. Ang masayahin, masiglang bata, na iniwan niya 1 linggo na ang nakalipas ay wala na. Sa halip, naroon ang isang payat, maputlang bata na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na nagpamukha sa kanya na parang hindi natutulog ng ilang araw. Ang buhok niya ay magulo, ang kanyang mga balikat ay nakakuba, at mukha siyang takot. Oy, nak, malambing na sabi ni Marco, pumasok sa kwarto at umupo sa gilid ng kama. Miss na kita. Miss na rin kita, pa, sabi ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay walang buhay, parang pinigaan ng lahat ng kulay. Inabot ni Marco ang kamay para guluhin ang buhok ng kanyang anak, isang bagay na ginawa na niya ng libong beses. Ngunit sa pagkakataong ito, umurong si Miguel. Isang maliit na kilos lang, halos hindi ka pansin-pansin, ngunit nakita ito ni Marco. Umurong ang kanyang anak sa kanyang paghipo. Miguel, nabilaukan si Marco. Okay ka lang ba? Mukhang hindi ka mabuti. Okay lang po ako, mabilis na sabi ni Miguel, masyadong mabilis. Ang kanyang mga mata ay sumulip sa pinto, na parang tinitingnan kung may nakikinig. Hindi ka mukhang okay. Ang payat mo na, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata mo. Nakakatulog ka ba ng maayos? Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa comic book, namuti ang kanyang mga buko. May masasamang panaginip po ako minsan. Masasamang panaginip. Anong kasing panaginip? Pinuksan ni Miguel ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara itong muli. Naging masa ang kanyang mga mata, na parang malapit ng umiyak. Napanaginipan ko po si Mama minsan, tungkol sa aksidente. Nadurog ang puso ni Marco. Dahan niyang niyakap si Miguel. Naku nak, alam kong miss mo na siya. Miss ko na rin siya. Araw. Yumakap pabalik si Miguel, ngunit ramdam ni Marco kung gaano katigas ang katawan ng kanyang anak, na parang takot mag-relax. Bago pa sila usap ng mas matagal, tumawag ang boses ni Isabel mula sa ibaba. Marco, handa na ang hapunan. Ibaba mo na si Miguel. Nanigas ang buong katawan ni Miguel sa tunog ng kanyang boses. Nakita ito ni Marco, ang paraan ng pamumutla ng mukha ng kanyang anak, ang pagbilis ng kanyang paghinga, ang takot na gumuhit sa kanyang mga tampok. Halika na, nak, marahang sabi ni Marco. Kain na tayo. Pwede tayong mag-usap ulit mamaya. Tumango si Miguel, ngunit mabagal kumilos, parang isang taong naglalakad patungo sa isang bagay na nakakatakot.
Sa hapag, kainan, hindi mapigilan ni Marco na pagmasdan ng kanyang anak. Nakaupo si Miguel sa kanyang karaniwang upuan, ngunit lahat sa kanya ay iba. Nakayuko siya, halos hindi ginalaw ang kanyang pagkain, at sa tuwing magsasalita si Isabel, maninigas siya ng isang segundo bago sumagot. So Miguel, sabi ni Isabel, na may malawak na ngiti. Ikwento mo sa papa mo, ang tungkol sa math test mo ngayong linggo. Po ako. Bulong ni Miguel. Sabi ni Marco, sinusubukang maging masigla. Magaling yan, nak. Mahirap ang math. Ngunit hindi ngumiti si Miguel. Tumango lang siya at itinulak, tulak ang kanin, sa kanyang plato. Kainin mo ang gulay mo, Miguel, sabi ni Isabel. Biglang tumalas ang kanyang boses. Alam mo, ang mga patakaran. Agad na kinuha ni Miguel ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain. Ngunit napansin ni Marco na nanginginig ang kanyang mga kamay. Isabel, maingat na sabi ni Marco, okay lang ba si Miguel habang wala ako? Parang iba siya. Tumawa si Isabel, ngunit pilit ito. Iba. Marco, iimagine ka lang. Okay na, okay siya. Iba, Miguel. Mabilis na tumango si Miguel, hindi pa rin tumitingin. Opo, ma'am. Napansin ni Marco ang isa pang kakaibang bagay. Dati, tinatawag ni Miguel si Isabel na Tita Isabel o minsan Bella. Ngayon, tinatawag niya itong ma'am na parang guro o estranghero. Lumipas ang natitirang hapunan sa hindi komportabling katahimikan. Sinubukan ni Marco na magsimula ng usapan, nagtatanong tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan ni Miguel, sa kung ano ang ginawa nila sa loob ng isang linggo. Ngunit bawat sagot ay maikli, bawat ngiti ay peke, bawat sandali ay parang mali. Pagkatapos ng hapunan, mahinang nagtanong si Miguel, pwede na po ba akong pumunta sa kwarto ko? Sige, malambing na sabi ni Isabel. Pero magsipilyo ka, muna. Mabilis na umalis si Miguel sa mesa, halos parang tumatakas. Sinimulan ni Marco na tulungan si Isabel na magligpit ng mga pinggan. May mali sa kanya, mariing sabi niya. Nararamdaman ko. Umuntong, hininga si Isabel nang may drama. Marco, palagi kang wala. Hindi mo siya nakikita araw, pulad ko. Ganyan talaga ang mga taong, gulang. Nagiging moody, napapagod. At sa totoo lang, siguro pinoproseso pa rin niya ang pagkamatay ng nanay niya. Kailangan ng panahon para diyan. Pero ang paraan ng pagkurap niya, hindi siya kumukurap, pasigaw na sabi ni Isabel. Pagkatapos ay agad na pinalambot ang kanyang boses. Mahal, pagod ka lang sa pagmamaneho, buong linggo. Nguni, kunin mo lang yan. Masaya at malusog si Miguel. Sinisiguro ko yan. Inaalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Gusto sanang makipagtalo ni Marco, ngunit pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Ama siya. Sobrang pagod lang niya kaya nakakakita siya ng mga problema na wala naman talaga. At baka nagluluksa pa rin si Miguel sa paraang hindi niya naiintindihan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang bituka, may nagsasabi sa kanya na hindi iyon totoo. Nang gabing iyon, umakyat si Marco para good night kay Miguel. Kumatok siya sa pinto at narinig ang mahinang boses ng kanyang anak. Pasok po. Nakahiga na si Miguel sa kama, nakakumot hanggang leg, at mukha lang ang nakikita. Madilim ang kwarto, anging isang maliit na nightlight na hugis pa sa ship ang nagbibigay, liwanag, ang parehong nightlight na binili ni Lara para sa kanya noong 5 taong gulang pa lang siya. Umupo si Marco sa gilid ng kama at tiningnan ng mukha ng kanyang anak. Miguel, kailangan kong maging tapat ka sa akin. Okay lang ba talaga ang lahat? Nagkakasundo ba kayo ni Isabel?
Napuno ng luha ang mga mata ni Miguel, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Pa! Uminto siya. Sumulyap ulit sa pinto. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat, sabi ni Marco, hinawakan ng maliit na kamay ng kanyang anak. Papa mo ako. Nandito ako para protektahan ka, palagi. Kung may mali, kung si Isabel ay, Pa, please, pabulong na sabi ni Miguel, nanginginig ang boses. Please, wag mo na akong iwan ulit. Wag ka nang bumiyahe. Nanikip ang dibdib ni Marco. Nak, kailangan kong magtrabaho. Ganoon ko binabayaran ang bahay natin at ang eskwela mo. Alam ko po, sabi ni Miguel, ngayon ay umaagos na ang luha sa kanyang mukha. Alam ko po, pero kapag wala ka, uminto siya sa pagsasalita at umiling ng malakas. Wala, kalimutan niyo na po. Kapag wala ko, ano? Iit ni Marco. Anong nangyayari kapag wala ako? Sa isang sandali, mukhang may sasabihin si Miguel na importante. Umukas ang kanyang bibig at lumapit si Marco. Ngunit narinig nilang pareho ang mga yabag sa huway. Namutla ang mukha ni Miguel. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay at humiga ulit. Okay lang po ako pa. Pagod lang. Good night po. Umukas ang pinto at naroon si Isabel, nakangiti. Okay lang ba lahat dito? Good night lang, sabi ni Marco, tumatayo. Huwag mo siyang puyatin, sabi ni Isabel. Kailangan niya ng pahinga. Maaga ang pasok bukas. Hinalikan ni Marco ang noo ni Miguel. Mahal na mahal kita, nak. Higit sa lahat, sa buong mundo. Alam mo yan, di ba? Mahal din kita, pa, bulong ni Miguel. Habang paalis si Marco sa kwarto, lumingon siya ulit. Nakatitig si Miguel sa kisan, at isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, nakahiga si Marco sa kama katabi ni Isabel, hindi makatulog. Ulit na naglalaro sa isip niya ang lahat. Ang pagkurap ni Miguel, ang kanyang takot, ang kanyang mga luha, ang paraan ng hindi niya malayang pagsasalita, ang paraan ng pagmamakaawa niya na huwag siyang iwan. Mayroong napakalaking mali sa kanyang bahay, at determinado si Marco na alamin kung ano iyon. Pandanghating gabi, nang tahimik na ang buong bahay, may narinig si Marco na nagpanlamig sa kanyang dugo. Mga yabag. Tahimik, maingat na mga yabag sa hallway. Bahagyan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sumulyap sa gilid ng kama ni Isabel. Wala siya. Nanatiling tahimik si Marco, nagkukunwaring tulog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas. Sigurado siyang maririnig ito ni Isabel kung nasa kwarto pa siya. Nagbilang siya hanggang 10, dahan. Pagkatapos ay maingat na inikot ang kanyang ulo. Walang tao sa kwarto, maliban sa kanya. Tahimik siyang bumangon at nakinig. Madilim at tahimik ang bahay. Ngunit may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa hallway, mula sa kwarto ni Miguel. Itinapon ni Marco ang kumot at tiptoy papunta sa pinto ng kwarto. Pinuksan niya ito ng bahagya at sumilip sa hallway. May isang siwang ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ni Miguel. Nasa loob si Isabel. Ano ang ginagawa niya roon? Gusto ni Marco na biglang pumasok doon, ngunit may pumigil sa kanya. Kung kukumprontahin niya ito ngayon nang hindi alam kung ano talaga ang nangyayari, gagawa lang siya ng isa pang dahilan. Sasabihin niyang tinitingnan niya si Miguel, o tinutulungan sa isang masamang panaginip, o inaayos ang kanyang kumot. Kailangan niya ng pruweba, totoong pruweba na hindi maitatanggi o maipapaliwanag. Dahang isinara ni Marco ang pinto ng kwarto at umupo sa gilid ng kama. Iisip ng malalim. Naghintay siya at nakinig. 5 minuto ang lumipas,
pagkatapos 10. Sa wakas, narinig niya ang marahang pagsara ng pinto ni Miguel at ang mga yabag ni Isabel na pabalik sa hallway. Umukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Isabel sa kama. Maingat siyang gumalaw, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Pinanatili ni Marco ang kanyang paghinga na mabagal at tuloy, na parang mahimbing na natutulog. Ngunit sa loob, sumisigaw ang kanyang isip sa mga tanong. Ano ang ginawa niya roon sa loob ng 10 minuto? Bakit siya gumagapang sa gitna ng gabi? At bakit tila takot na takot si Miguel sa kanya? Kinabukasan, maagang gumising si Marco. Nasa baba na si Isabel, nagluluto ng almusal, mahinang humuhuni na parang normal ang lahat. Na parang hindi siya nawala sa kwarto ni Miguel sa gitna ng gabi. Nagbihis si Marco at bumaba. Good morning, sabi niya. Sinusubukang maging kaswal. Good morning, mahal. Masayang sabi ni Isabel, nagpiprito ng pancakes. Inagawa ko ang paborito ni Miguel, blueberry pancakes. Gusto mo? Sige, sabi ni Marco, nagsasalin ng kape. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay kaya, hinigpitan niya ang hawak sa tasa para patatagin ito. Pumaba si Miguel, makalipas ang ilang minuto. Mukha siyang mas pagod pa kaysa kahapon. Kung possible yon. Ang kanyang mga mata ay pulaan ng mamaga, na parang umiyak siya. Morning, nak, marahang sabi ni Marco. Morning pa, bulong ni Miguel, umupo sa kanyang upuan sa mesa. Nilagyan ni Isabel ng isang plato ng pancakes sa harap niya. Kain na, sweetie. Kailangan mo ng lakas para sa eskwela. Kinuha ni Miguel ang kanyang tinidor, ngunit nakatitig lang sa pagkain. Hindi siya kumain, kahit isang kagat. Pagkatapos ng almusal, inatid ni Marco si Miguel sa eskwela. Karaniwan, nakikinig sila ng musika at uusap habang nasa biyahe, ngunit ngayon ay nakatingin lang si Miguel sa bintana, ahimik. Nang huminto sila sa tapat ng eskwelahan, inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Oy, may gusto akong malaman mo, kung mayroon man, kahit ano, na bumabagabag sa'yo, pwede mo laging sabihin sa akin. Ako ang papa mo, poprotektahan kita palagi, ano man ang mangyari. Nanginig ang ibabang labi ni Miguel. Sa isang sandali, mukhang may sasabihin siyang mahalaga, ngunit mabilis lang siyang tumango, kinuha ang kanyang backpack, at bumaba ng kotse. Pinanood ni Marco ang kanyang anak na pumasok sa gusali ng eskwelahan. Ang kanyang maliliit na balikat ay nakakuba, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mabigat. Mayroong dumudurog sa espiritu ng batang iyon at aalamin ni Marco kung ano iyon. Nang hapong iyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Pumunta siya sa isang electronic shop sa mall at bumili ng isang maliit na hidden camera, yung tipo na mukhang ordinaryong alarm clock. Itinuro sa kanya ng salesperson kung paano ito i-set up at kung paano tingnan ng mga recording mula sa kanyang telepono. Pinagpawisan ng mga kamay ni Marco habang binabayaran ito. Mali ba ito? Pinapasok ba niya ang privacy ng sarili niyang asawa? Ngunit naisip niya ang takot sa mukha ni Miguel, ang kanyang mga luha, ang paraan ng pagkurap at panginginig nito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Isabel ng hapunan at gumagawa ng homework si Miguel, pumasok si Marco sa kwarto ni Miguel dala ang kamera na nakatago sa kanyang bulsa. Oy nak, kaswal niyang sabi, dinalhan kita ng bagong alarm clock. Sira na yung luma. Tumingin si Miguel mula sa kanyang math homework. Okay po, pa. Inilagay ni Marco ang kamera, clock sa nightstand ni Miguel. Inayos ito para makuha ang halos buong kwarto, lalo na ang kama. Isinaksak niya ito at itinakda ang oras. Ayan, ayos na.
Nang gabing iyon sa hapunan, halos hindi makakain si Marco. Patuloy niyang iniisip ang kamera. Iisip kung ano ang ipapakita nito. Isang bahagi niya ay umaasa na wala itong ipapakita, na mali siya, na iimagine lang siya, na inosente si Isabel. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang alam, sa kaibuturan, na may masamang nangyayari. Pagkatapos ng hapunan, good night si Marco kay Miguel at maagang natulog. Sinabing pagod siya sa mahabang biyahe. Tila natuwa si Isabel na maaga siyang matutulog. Ngunit hindi natulog si Marco. Nakahiga siya sa kama na nakapikit, naghihintay at nakikinig. Pandang hating gabi, tulad ng nakaraang gabi, may narinig siyang kilos sa tabi niya. Umangon si Isabel. Pinanatili ni Marco ang kanyang paghinga na mabagal at tuloy, nagkukunwaring mahimbing na tulog. Narinig niya ang kanyang mga yabag na tahimik na gumagalaw sa hallway. Narinig niyang bumukas ang pinto ni Miguel nang may marahang kalansing at pagkatapos ay wala kundi katahimikan sa loob ng ilang mahahabang minuto. Sa wakas, sumara muli ang pinto at bumalik si Isabel sa kama. Ang puso ni Marco ay kumakarera. Record ng kamera, ang lahat. Kinaumagahan, malalaman niya ang katotohanan. Halos hindi siya nakatulog sa natitirang gabi. Ang kanyang isip ay patuloy na iimagine ng mga masasamang bagay at kailangan niyang pilitin ang sarili na huwag bumangon at tingnan agad ang footage. Kailangan niyang maghintay hanggang umaga kung kailan hindi siya binabantayan ni Isabel. Ang sumunod na umaga ay parang walang katapusan. Nang sa wakas ay dumating ito, hinintay ni Marco na maligo si Isabel. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang camera app na konektado sa nakatagong orasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang play sa recording ng nakaraang gabi. Sa unang ilang oras, ipinakita ng video si Miguel na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Madilim ang kwarto, maliban sa malambot na liwanag ng spaceship nightlight. Pagkatapos, alas 12:14 ng madaling araw, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Isabel. Tahimik na isinara ang pinto sa likod niya. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga habang pinapanood ang screen. Ang sumunod na nangyari ay nagpanlamig sa kanyang dugo. Lumapit si Isabel sa kama ni Miguel. Tulog ang bata. Tumayo siya roon sandali, nakatitig lang sa kanya na may ekspresyon na hindi pa nakikita ni Marco. Hindi ito pagmamahal o pag-aalala. Iba ito. Isang bagay na malamig at galit. Pagkatapos, yumuko siya at marahas na inalog si Miguel. Gising, bulong niya. Nagising si Miguel na may gulat. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Iniwan mo na naman ang backpack mo sa sala, sabi ni Isabel, mahina at masama ang boses. Sinabi ko na sa'yo ng 100 beses na iligpit mo yan. Sorry po, bulong ni Miguel, nanginginig ang boses. Nakalimutan ko po. Nakalimutan mo. Lumakas ang boses ni Isabel. Lagi kang nakakalimot. Pabaya ka at tamad, tulad ng patay mong ina. Kumuyom ang mga kamay ni Marco sa kanyang telepono. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit. Sa screen, nagsimulang umiyak ng tahimik si Miguel. Please, wag niyo pong sabihin yan tungkol kay Mama. Kumuha si Isabel ng isang rolyo ng tapi mula sa kanyang bulsa, yung tipo na ginagamit sa pag-impake ng mga kahon. Bago pa makagalaw si Miguel, idiniin niya ang isang peraso ng tape sa bibig nito. Wala nang salita. Malamig niyang sabi. Hindi ka iiyak. Hindi ka gagawa ng ingay. Matututo kang sumunod sa mga patakaran. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Miguel sa mukha. Pakiramdam ni Marco ay hindi siya makahinga.
Nanood siya sa sindak, habang ulit na sinasaktan ni Isabel ang kanyang anak. Hindi sapat na malakas, para iwan ng mga pasa sa mukha, ngunit sapat na para masaktan, sapat na para matakot. Akala ng tatay mo perpekto ka, bulong ni Isabel, lumapit sa mukha ni Miguel. Pero alam ko ang totoo. Isa kang pabigat. Isang paalala ng mahal niyang si Lara. Well, ulaan mo. Patay na siya, at ako ang nandito ngayon. At gagawin mo ang eksaktong sinasabi ko, kung hindi, mas lalala pa ang mga bagay. Hinawakan niya ang braso ni Miguel, at pinilipit ito sa kanyang likuran. Hindi sapat para mabali, ngunit sapat para magdulot ng sakit. Nakapikit ang mga mata ni Miguel, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ang tapi ay nakatakip pa rin sa kanyang bibig kaya hindi siya makasigaw. Kung sasabihin mo sa tatay mo ang tungkol sa ating mga usapan sa gabi, patuloy ni Isabel, sisiguraduhin kong iisipin niyang nagsisinungaling ka. Sasabihin ko sa kanya na may problema ka sa pag-uugali. Papadalhan kita niya sa isang espesyal na eskwelahan para sa mga problemadong bata. Gusto mo ba yon? Umiling si Miguel nang mabilis. Mabuti, binitawan ni Isabel ang kanyang braso at marahas na tinanggal ang tapis sa kanyang bibig. Ngayon, matulog ka na. At tandaan mo, kung magsusumbong ka, magsisisi ka. Tumayo siya at lumabas ng kwarto na parang kinumutan lang niya ito para matulog. Sa screen, pinanood ni Marco ang kanyang anak na bumaluktot na parang bula at tahimik na umiyak sa unan sa loob ng 20 minuto bago tuluyang nakatulog dahil sa pagod. Natapos ang video. Nakatulog si Marco roon, gulat. Nanginginig ang telepono sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanyang anak, ay isang halimaw. Sa lahat ng panahong ito, habang nagmamaneho siya sa buong bansa para sa kanila, tinotorture ni Isabel ang kanyang anak. Sinasaktan siya, tinatakot, sinisira ang kanyang espiritu gabi. At si Miguel ay sobrang takot para magsumbong. Ang gulat ni Marco ay mabilis na naging galit. Isang aalab na puot ang pumuno sa kanyang dibdib. Tumayo siya, nakakuyom ang mga kamao, handang lumabas at kumprontahin si Isabel agad-agad. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Kung kukumprontahin niya ito ngayon, nang walang plano, baka mas lalo niyang saktan si Miguel. O baka sirain niya ang ebidensya. O baka magsinungaling siya para makalusot. Kailangan niyang protektahan muna ang kanyang anak, at pagkatapos ay harapin si Isabel. Mabilis na download ni Marco ang video file mula sa camera papunta sa kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpadala ng kopya sa kanyang email para may backup. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, halos hindi na siya makapag-kate. Narinig niyang uminto ang shower. Lalabas na si Isabel, anumang oras. Huminga si Marco ng malalim ng ilang beses, sinusubukang kumalma. Kailangan niyang umakto ng normal, hanggang sa may layo niya si Miguel, nang ligtas, mula sa kanya. Nang lumabas si Isabel mula sa banyo na nakarob, pinilit ni Marco ang sarili, nang umiti. Morning. Iniisip ko, baka ilabas ko si Miguel para sa isang Father Sunday ngayon. Alam mo na, para magkaroon kami ng quality time. Pahagyang nanliit ang mga mata ni Isabel. Ngayon. Pero may pasok siya. Tatawag ako sa school, sasabihin kong may sakit siya. Mukha siyang pagod kaninang umaga. Baka magkakasakit. Aralan ni Isabel ang kanyang mukha, at sa isang sandali, alala si Marco na baka nababasa niya ang kanyang isip. Ngunit nagkibit, balikat lang siya. Sige, okay lang siguro. Dapat lang kayong bonding.
Palagi ka, kasing wala. Bawat salita ay parang isang kutsilyo. Paano niya nagagawang umakto ng normal, ng napakalambing at maalaga, gayong ilang oras lang ang nakalipas ay sinasaktan niya ang aking anak. Salamat, mahal, sabi ni Marco, pinipilit ang mga salita. Hindi kami magtatagal. Isang oras ang lumipas, nag-impact si Marco ng bag para kay Miguel habang nagluluto si Isabel ng almusal. Isinilid niya ang mga damit, ang paboritong stuffed toy ni Miguel, ang kanyang toothbrush, lahat ng maaring kailanganin ng bata. Nang umalis sila ng bahay, nakatayo si Isabel sa beranda, kumakaway na may ngiti. Nagmaneho si Marco sa kalye, at sa sandaling lumiko sila sa kanto, at wala na sa paningin. Uminto siya sa gilid at lumingon sa kanyang anak. Miguel, sabi niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Alam ko na kung anong nangyayari. Alam ko kung anong ginagawa sa iyo ni Isabel tuwing gabi. Namutla ang mukha ni Miguel. Pa, ako po, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakita ko ang video. Alam ko na ang lahat. Niyakap ni Marco nang mahigpit ang kanyang anak. Sorry talaga kung hindi ko nakita agad. Sorry kung iniwan kitang isa sa kanya. Pero pinapangako ko sa iyo, isinusumpa ko, hindi ka na niya sasaktan ulit. Umagulgol si Miguel sa balikat ng kanyang ama. Takot na takot po ako pa. Gusto ko pong sabihin sa iyo pero sabi niya hindi ka maniniwala. Sabi niya ipapadala niya ako sa malayo. Naniniwala ako sa iyo, nak. Naniniwala ako sa iyo. At mahal na mahal kita. Ligtas ka na ngayon. Nanatili sila sa nakaparadang kotse ng ilang minuto habang iniiyak ni Miguel ang lahat ng takot at sakit na kiningkim niya. Mahigpit siyang niyakap ni Marco, tahimik na tumutulo rin ang sariling luha. Nang sa wakas ay kumalma si Miguel, pinaandar muli ni Marco ang kotse. Hindi na tayo babalik doon. Pupunta tayo sa isang ligtas na lugar. At pagkatapos, sisiguraduhin natin na hindi na makakapanakit si Isabel sa'yo o sa kahit sinong bata. Saan po tayo pupunta? Anong ni Miguel, pinupunasan ng kanyang mga mata. Una, pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Ang istasyon ng pulis ay isang malaking gusali sa gitna ng bayan. Libong beses na itong nadaanan ni Marco, ngunit hindi niya inakalang kailangan niyang pumasok doon para sa ganitong bagay. Ipinark niya ang kotse at tiningnan si Miguel. Maputla ang mukha ng kanyang anak at kinakabahang pinipilipit ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Okay ka lang, nak? Marahang tanong ni Marco. Tumango si Miguel, ngunit puno ng aalala ang kanyang mga mata. Anong mangyayari, pa? Sasabihin natin sa mga pulis kung anong ginawa sa iyo ni Isabel. Tutulungan nila tayong siguraduhin na hindi ka na niya masaktan. Maniniwala po ba sila sa atin? Inilabas ni Marco ang kanyang telepono at ipinakita kay Miguel ang icon ng video file. May pruweba ako, nak. Maniniwala sila. Sabay silang pumasok sa istasyon ng pulis. Ang kamay ni Marco ay protektibong nakapatong sa balikat ni Miguel. Sa loob, amoy kape at panlinis. May front desk kung saan nakaupo ang isang pulis na naka-uniforme, trabaho sa computer. Ano po ang maitutulong ko? Tanong ng pulis, tumitingala. Uminga ng malalim si Marco. Opo. Kailangan kong report ang child abuse. Sinasaktan ng asawa ko ang anak ko. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng pulis. Maupo po muna kayo. Tatawag ako ng detective. Umupo sila sa hindi komportableng mga upuang plastic sa waiting area. Tumikit si Miguel sa tabi ng kanyang ama at inilagay ni Marco ang kanyang braso sa paligid niya para protektahan siya.
Pagkatapos ng parang walang katapusang paghihintay, na marahil ay 5 minuto lang, isang babae na sibilyan ang lumapit sa kanila. Yelo. Ako si Detective Angela Santos, sabi niya, lumuhod para maging kalinal na mata ni Miguel. May mabait siyang mga mata at malumanay na ngiti. Ikaw siguro si Miguel. Nandito ako para tulungan ka, okay? Dahang tumango si Miguel. Sir Reyes, bakit hindi kayo ni Miguel sumama sa akin sa isang interview room para makapag-usap tayo ng pribado? Dinala sila ni Detective Santos sa isang maliit na kwarto na may mesa at ilang upuan. Ang mga pader ay pininturahan ng malambot na asul at may ilang laruan sa sulok. Hindi ito gaanong nakakatakot tulad ng inaasahan ni Marco. Ngayon, sabi ni Detective Santos, umupo sa tapat nila. Sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat, kung paano nagbago ang kilos ni Miguel, kung paano niya napansin ang takot sa mga mata ng kanyang anak, kung paano niya narinig si Isabel na gumagapang sa kwarto ni Miguel tuwing gabi. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono. Nag-install ako ng hidden camera sa kwarto ng anak ko, sabi ni Marco. Alam kong parang masama pakinggan, pero desperado na akong malaman kung anong nangyayari. At kagabi, na-record nito ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang telepono kay Detective Santos. Pinindot niya ang play at tahimik na pinanood ang video. Pinanood ni Marco ang pagbabago ng kanyang mukha habang nakikita niya ang ginawa ni Isabel. Umigpit ang kanyang panga at napuno ng galit ang kanyang mga mata. Nang matapos ang video, maingat na ibinaba ni Detective Santos ang telepono. Tiningnan niya si Miguel nang may habag. Miguel, sobrang lungkot ko na nangyari yan sa'yo. Napakatapang mo para pumunta dito ngayon. Makukulong po ba siya? Mahinang tanong ni Miguel. Gagawin namin ang lahat para siguraduhin haharapin niya ang mga kahihinatnan ng ginawa niya, sabi ni Detective Santos. Pero una, kailangan kitang tanungin ng ilang bagay. Okay lang ba yon? Pwedeng manatili ang papa mo dito sa tabi mo, tumango si Miguel. Sa susunod na oras, tinanong ni Detective Santos si Miguel ng malumanay na mga tanong tungkol sa kung anong ginagawa ni Isabel. Gaano na katagal ito nangyayari? Ilang beses siyang sinaktan sa ibang paraan. Tahimik na sumagot si Miguel, minsan ay tumitingin sa kanyang ama para sa lakas ng loob bago magsalita. Nalaman ni Marco ang mga bagay na lalong dumurog sa kanyang puso. Ilang buwan na palang nangyayari ang pang-aabuso. Mula nang magsimulang kumuha si Marco ng mas mahahabang ruta para sa mas malaking kita. Halos gabi pumapasok si Isabel sa kwarto ni Miguel kapag wala si Marco, minsan para saktan siya, minsan para lang takutin at sabihin ang masasakit na bagay tungkol sa kanyang yumaong ina. Sabi niya, hindi ako mahal ni Mama. Bulong ni Miguel, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sabi niya kaya, umalis si Mama. Hindi yan totoo, mariing sabi ni Marco, niyakap si Miguel ng mahigpit. Mahal na mahal ka ng nanay mo, aksidente ang pagkamatay niya. Hindi niya piniling iwan ka. Nagsulat si Detective Santos sa mga tala sa lahat ng sinabi ni Miguel. Pagkatapos, gumawa siya ng kopya ng video mula sa telepono ni Marco. Ito ay malinaw na ebidensya ng child abuse, sabi niya. Sisimulan ko agad ang investigasyon. Kailangan nating ipatingin si Miguel sa doktor para ma-document ang anumang injury at kailangan nating ipaalam sa DSID, Department of Social Welfare and Development. Sila ang departamentong tumutulong para mapanatiling ligtas ang mga bata. Anong mangyayari kay Isabel? Tanong ni Marco. Ay sa video evidence na ito, ihiling ako ng Emergency Protective Order. Ibig sabihin, hindi papayagang lumapit si Isabel kay Miguel
o kontakin siya sa anumang paraan. Magpapadala rin kami ng mga pulis sa bahay niyo para kausapin siya at posibleng arestuhin, depende sa sasabihin niya. Nakaramdam si Marco ng kaunting ginhawa, ngunit may takot din. Magagalit siya. Paano kung subukan niya kaming habulin? Kaya nga may protective order tayo, paliwanag ni Detective Santos. Kung lalabagin niya ito, kung susubukan niyang kontakin si Miguel o lumapit sa inyo, agad siyang aarestuhin. Sa ngayon, mayroon ba kayong ligtas na matutuluyan? Hindi ko inirerekomenda na bumalik kayo sa bahay niyo ngayon. Nag-isip si Marco sandali. May kaibigan ako, si Rico, na may ari ng isang inn sa kabilang parte ng bayan. Pwede ko siyang tawagan. Mabuti. Gusto kong pumunta kayo doon at manatili habang inaasikaso namin ito. At tawagan ko kayo para sa mga update. Tumayo si Detective Santos at kinamayan si Marco. Pagkatapos, lumuhod ulit siya at tiningnan si Miguel. Inawa mo ang tamang bagay sa pagsasabi sa papa mo kung anong nangyayari. At ginawa ng papa mo ang tamang bagay sa paniniwala sa'yo at pagdala sa'yo dito. Pareho, kayong napakatapang. Paglabas nila sa istasyon ng pulis, parang lutang si Marco. Ang bilis ng mga pangyayari. Kaninang umaga lang, nagising siya sa sarili niyang kama. Ngayon, ang buong buhay niya ay baligtad. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Rico mula sa kotse. Rico, kailangan ko ng malaking pabor. Kailangan ko ng kwarto sa inmo ng ilang araw, baka mas matagal. Emergency. O naman, Marco. Anong nangyari? Ipapaliwanag ko mamaya. Salamat. Ang inn ay maliit pero malinis. Sinalubong sila ni Rico sa parking lot at inabutan si Marco ng susi nang walang tanong. Room 15. Tahimik yan, malayo sa daan. Ingat kayo. Sa loob ng kwarto, lock ni Marco ang pinto at ibinaba ang kanyang bag. Umupo si Miguel sa gilid ng isa sa dalawang kama, mukhang maliit at nawawala. Gutom ka na, nak? Tanong ni Marco. Umiling si Miguel. Umupo si Marco sa tabi niya at inakbayan siya. Alam kong nakakatakot at nakakalito ito, pero pinapangako ko, magiging okay tayo. Ligtas tayo dito. Paano kung mahanap tayo ni Isabel? Hindi niya tayo mahahanap. Sisiguraduhin niya ng mga pulis. Nanahimik sila sandali. Pagkatapos, nagsalita si Miguel sa napakaliit na boses. Nak. Sorry po. Lumingon si Marco para tingnan ng kanyang anak. Nagulat. Sorry. Sorry para saan? Sa hindi pagsasabi, sa'yo agad. Sa pagpayag na mangyari ito, nang matagal. Baka kung naging mas matapang lang ako. Tigil, mariing sabi ni Marco, iniharap si Miguel sa kanya. Wala kang kasalanan dito. Kahit katiting. Matanda si Isabel, at bata ka. Siya ang gumawa ng mali, hindi ikaw. Natakot ka, at normal lang yun. Ako ang dapat humingi ng tawad sa hindi pagkakita nito agad. Hindi niyo po malalaman, sabi ni Miguel. Baka nga, pero dapat mas ingat ako. Dapat pinagkatiwalaan ko ang instinct ko noong una kong napansin na may mali. Naramdaman ni Marco na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ako ang papa mo, dapat kitang protektahan sa lahat ng masama sa mundo, at nabigo ako. Hindi ka nabigo pa, niligtas mo ako. Ang mga salitang iyon ay may binasag sa dibdib ni Marco, at niyakap niya nang mahigpit si Miguel. Pareho silang umiyak, inilalabas ang lahat ng takot, sakit, at stress ng mga nakaraang buwan. Pagkaraan ng ilang sandali, may kumatok sa pinto ng kwarto.
Agad na naniga si Marco. Sir Reyes. Si Detective Santos po ito. Maingat na binuksan ni Marco ang pinto. Nakatayo roon si Detective Santos kasama ang isa pang pulis. Pwede po ba kaming pumasok? Siyempre. Umupo si Detective Santos sa maliit na mesa sa kwarto habang nakatayo ang isa pang pulis sa tabi ng pinto. Gusto ko lang kayong update sa nangyari. Pumunta kami sa bahay niyo at kinausap si Isabel. Ang puso ni Marco ay kumakabog. Sa una, itinanggi niya ang lahat. Sabi niya peki ang video na edit mo para magmukha siyang masama. Sabi niya sinusubukan mo raw ilayo si Miguel sa kanya. Uminto si Detective Santos. Pero nang sabihin namin na may iba pa kaming ebidensya at nagbigay na ng pahayag si Miguel, nagbago ang kwento niya. Anong sinabi niya? Inamin niya na dinidisiplina niya si Miguel, pero sabi niya kailangan daw, dahil pasaway ito. Sabi niya, palagi kang wala, at ako ang kailangang maging strikto para mapanatili siyang maayos. Nagpakita ng pagkadiri ang mukha ni Detective Santos. Siyempre, alam nating hindi yan totoo. Ang ginawa niya ay hindi disiplina, kundi pang aabuso. So anong mangyayari ngayon? Tanong ni Marco. Inaresto na namin siya sa mga kasong child abuse and endangerment. Nasa Sitigil siya ngayon. Isu na ang hukom ng Emergency Protective Order. Bawal siyang lumapit sa loob ng 500 feet kay Miguel o sayo, at bawal ang anumang uri ng kontak. Naipaalam na rin namin sa DSID. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Marco. Salamat. Salamat po ng marami. Mayroon pa, sabi ni Detective Santos. Ang DSID ay kailangang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Isang social worker ang gustong makausap si Miguel at tingnan ang kanyang sitwasyon. Gusto rin nilang siguraduhin na kaya mong magbigay ng isang ligtas at matatag na tahanan para sa kanya. Siyempre kaya ko, mabilis na sabi ni Marco. Anak ko siya. Alam ko, at sa tingin ko wala kang magiging problema. Pero standard procedure, yan, sa mga ganitong kaso. Ngumiti ng mabait si Detective Santos. Ginawa niyo ang tamang bagay, Mr. Reyes. Maraming magulang ang binabaliwala ang mga warning signs o gumagawa ng dahilan para sa kanilang mga partner. Nakinig kayo sa inyong instinct at prinotektahan ng inyong anak. Pagkaalis ni Detective Santos, order si Marco ng paisa para sa hapunan. Kumain si Miguel ng ilang hiwa, ang unang totoong pagkain na nakita ni Marco na kinain niya sa loob ng ilang araw. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para matulog, tila kinakabahan si Miguel. Pa, pwede po bang sa isang kama lang tayo matulog? Ayoko pong isa. Siyempre, nak. Nakahiga sila sa kama, mahinang tumutugtog ang TV sa background. Lamdam ni Marco ang maliit na katawan ni Miguel na nakadikit sa kanyang tagiliran. Sabi ni Miguel, sa dilim. Oh, sa tingin mo po ba, proud si Mama sa akin dahil naging matapang ako ngayon? Nanikip ang lalamunan ni Marco sa emosyon. Ang nanay mo ay sobrang proud sa'yo. At proud din siya sa akin. Sa wakas ay naprotektahan kita sa paraang dapat kong ginawa noon pa. Miss ko na siya. Bulong ni Miguel. Miss ko na rin siya. Nak. Araw. Nanahimik sila sandali. Pagkatapos, nagsalita ulit si Miguel. Masaya po ako na tayong dalawa na lang ngayon. Okay lang po bang sabihin yon? Okay na okay, sabihin yan. At alam mo ba? Masaya rin ako na tayong dalawa na lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog si Miguel nang walang masamang panaginip. Ising pa si Marco ng matagal. Pinagmamasdan ng payapang mukha ng kanyang anak sa madilim na liwanag mula sa TV.
hindi pa tapos ang laban. Magkakaroon ng mga hearing sa korte, mga legal na proseso, at isang mahabang daan patungo sa paghilom. Ngunit nagawa na nila ang una at pinakamahalagang hakbang. Nakatakas sila at sinabi nila ang katotohanan. Ano man ang susunod, aharapin nila ito ng magkasama. Kinabukasan, nagising si Marco sa sikat ng araw na tumatagos sa kultina ng inn. Sandali niyang nakalimutan kung nasaan siya. Pagkatapos, bumalik ang lahat, ang video, ang istasyon ng pulis, ang pag-aresto kay Isabel. Tumingin siya kay Miguel na mahimbing pa rin natutulog. Ang mukha ng kanyang anak ay mas mukhang relax kaysa sa mga nakaraang linggo. Walang masamang panaginip na gumising sa kanya kagabi. Nag-vibrate ang telepono ni Marco sa nightstand. Isang guest mula kay Detective Santos, social worker mula sa bibisita sa inyo ngayon dalawa. Pangalan niya ay Lisa Chan. Mabait siya. Umuntong, hininga si Marco. Alam niyang darating ito, ngunit kinakabahan pa rin siya. Paano kung isipin nilang hindi siya sapat na ama? Paano kung magpasya silang kailangang pumunta ni Miguel sa foster care habang inaayos ang lahat? Hindi siya pwedeng mag-isip ng ganyan. Kailangan niyang manatiling positibo para kay Miguel. Pandang 9:00, nagising si Miguel. Morning pa, sabi niya. Nag-uunat. Morning, nak. Kumusta ang tulog mo? Ang sarap po, actually. Ngumiti si Miguel. Isang totoong ngiti. Wala po akong masamang panaginip. Ang galing. Inulo ni Marco ang kanyang buhok. Gusto mo bang mag-almusal? Naglakad sila papunta sa isang maliit na kainan, malapit sa inn. Ito ay yung tipo ng lugar na may pulang leather na upuan at jukebox sa sulok. Ang waitress ay palakaibigan at dinalhan si Miguel ng malaking tungpok ng chocolate chip pancakes. Habang kumakain sila, napansin ni Marco na kumakain si Miguel ng may tunay na gana sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Nagsisimula nang bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Pa, sabi ni Miguel, sa pagitan ng mga subo, anong mangyayari kay Isabel? Ibinaba ni Marco ang kanyang tinidor. Well, nasa kulungan siya ngayon. Darating ang panahon, magkakaroon ng paglilitis kung saan magpapasya ang isang hukom kung ano ang magiging parusa niya. Makikita ko po ba siya? Hindi ko pa alam. Pakakailangan mong mag-testify, ibig sabihin sa hukom kung anong nangyari. Pero kung gagawin mo yon, nandoon ako sa tabi mo at may mga espesyal na tao na tumutulong sa mga bata na mag-testify para hindi gaanong nakakatakot. Tumango si Miguel. Pinaproseso ang impormasyon. Ayoko na po siyang makita. Naiintindihan ko. At gagawin natin ang lahat para siguraduhing ligtas ka. Pagkatapos ng almusal, bumalik sila sa inn. Sinubukan ni Marco na gawing mas komportable ang maliit na kwarto. Pinapili niya si Miguel ng ilang bagong laruan at libro mula sa isang kalapit na tindahan, kahit ano, para lang maramdaman niyang normal, ulit ang lahat. Eksaktong 2:00, may kumatok sa pinto. Pinuksan ito ni Marco at nakita ang isang babae na nasa 30s, may mabait na mga mata at mainit na ngiti. May dala siyang leather na bag at isang clipboard. Hello, ako si Lisa Chan, mula Sunside, sabi niya. Kayo po siguro si Mr. Reyes at si Miguel. Tuloy po kayo, sabi ni Marco, tumabi. Umupo si Lisa sa maliit na mesa at naglabas ng ilang papel. Alam kong mahirap itong panahon para sa inyong dalawa. Nandito ako para siguraduhin na ligtas si Miguel at mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Hindi ako nandito para husgahan kayo o
kunin si Miguel. Nandito ako, para tumulong. Naramdaman ni Marco na lumuwag ang kanyang mga balikat. Miguel, malumanay na sabi ni Lisa, okay lang ba kung tanungin kita ng ilang bagay? Pwedeng manatili ang papa mo dito. Okay po, tahimik na sabi ni Miguel. Tinanong ni Lisa ang marami sa mga tanong na tinanong ni Detective Santos, ngunit sa mas malumanay na paraan. Tinanong niya ang tungkol sa araw na buhay ni Miguel, kung ano ang nararamdaman niya ngayon, kung ano ang kailangan niya para maramdamang ligtas. Taimtim na sumagot si Miguel, minsan ay tumitingin sa kanyang ama, para sa lakas ng loob. Pagkatapos, hiniling ni Lisa na tingnan ang mga braso at binti ni Miguel, tinitingnan kung may mga pasa o marka. Naramdaman ni Marco na muling umakyat ang galit sa kanyang dibdib nang makita niya ang mga bahagyang pasa sa itaas na braso ni Miguel, mga marka ng daliri kung saan siya hinawakan ni Isabel. Kumuha ng litrato si Lisa at nagsulat ng mga tala. Miguel, napakatapang mo, sabi niya. Nakikita ko na mahal ka ng papa mo at gusto kang alagaan. Pagkatapos niyang kausapin si Miguel, hiniling ni Lisa na makausap si Marco ng pribado. Pumunta si Miguel para manood ng sa kabilang kama habang tahimik silang uusap sa mesa. Sir Reyes, nabasa ko na ang police report at napanood ang video evidence, sabi ni Lisa. Grab ang nangyari kay Miguel at natutuwa ako na mabilis kayong kumilos para protektahan siya. Salamat po, sabi ni Marco. Pero, kailangan ko ring magtanong tungkol sa trabaho niyo. Isa kayong provincial cargo driver. Opo, pero babaguhin ko na yan, mabilis na sabi ni Marco. Isipan ko na. Pwede akong humanap ng local delivery work o trabaho sa warehouse o kahit anong magpapanatili sa akin sa bahay gabi. Kailangan ako ni Miguel dito. Tumango si Lisa nang may ayon. Maganda yan. Gustong makita ng korte na nagbibigay ka ng matatag at parehong pangangalaga. May pamilya ba kayo sa malapit na pwedeng tumulong? Isip si Marco sandali. Nasa ibang probinsya ang mga magulang ko. Pero mayroon akong mabubuting kaibigan dito. At saka, may kapatid si Isabel, si Gabriel. Mabuting tao siya. Dapat ko siyang tawagan. Karapatan niyang malaman kung anong ginawa ng kapatid niya. Mahalaga ang suporta ng pamilya, sabi ni Lisa. Rekomenda ko na manatili si Miguel sa pangangalaga niyo na may regular na check-ins mula sa aming departamento. Gusto rin naming masimulan si Miguel sa therapy sa lalong madaling panahon. Siyempre, kung ano man ang kailangan niya. Ngumiti si Lisa. Ginagawa niyo po lahat ang tama, Mr. Reyes. Maraming magulang sa sitwasyon niyo ang Denny, o sinusubukang bawasan ang bigat ng nangyari. Naniwala kayo sa inyong anak at kumilos. Ganyan ang mabuting magulang. Pagkaalis ni Lisa, pagod na pagod si Marco, ngunit puno ng pag-asa. Opisyal nang mananatili si Miguel sa kanya at may plano sila para sa hinaharap. Nang gabing iyon, ginawa ni Marco ang tawag na kinatatakutan niya. Idinyal niya ang numero ni Gabriel. Sumagot si Gabriel sa ikatlong ring. Marco pare, tagal nating hindi nag-usap. Kumusta? Gabriel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol kay Isabel. Nagkaroon ng paghinto. Ano nang tungkol sa kanya? Okay lang ba siya? Uminga ng malalim si Marco at ipinaliwanag ang lahat. Ang aabuso, ang video, ang aresto. Sa bawat salita, naririnig niya ang pagbigat ng paghinga ni Gabriel. Nang matapos si Marco, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Gabriel, nariyan ka pa ba?
Nandito ako. Makapal ang boses ni Gabriel sa emosyon. Marco, hindi ko alam kung anong sasabihin. Kapatid ko yan, pero ang inilalarawan mo, hindi yan ang Isabel na kilala ko. Alam kong mahirap itong pakinggan. Mahirap. Nakakadurog. Naglabas ng nanginginig na hininga si Gabriel. Pero naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako kay Miguel. At sobrang lungkot ko na nangyari ito. Naramdaman ni Marco ang pagbuhos ng ginhawa. Salamat sa pagsasabi niyan. Alala ako na baka isipin mong nagsisinungaling ako o exaggerate. Hindi. Isa ka sa mga tapat na taong kilala ko. At may napapansin din akong mga bagay sa mga nakaraang taon. Ang paraan ni Isabel na maging controlling. Ang paraan na kailangan lahat perpekto. Hindi ko lang inakala. Hindi niya natapos. Nasaan kayo ni Miguel ngayon? Nasa isang inn kami. Hindi kami pwedeng bumalik sa bahay. Makinig ka. May guest room kami ng asawa kong si Clara. Bakit hindi kayo dito tumuloy? Mas mabuti kaysa sa inn. At kilala kayo ni Miguel, magiging komportable siya dito. Naramdaman ni Marco na masa ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Ayokong makaabala. Hindi kayo abala. Pamilya kayo. At ngayon, kailangan niyo ng pamilya sa paligid niyo. Nang gabing iyon, inintay ni na Marco at Miguel ang kanilang mga gamit at nagmaneho papunta sa bahay ni na Gabriel at Clara. Ito ay isang maaliwalas na story na bahay na may malaking bakuran at isang aso na nagnyangalang Max na agad nagustuhan si Miguel. Sinalubong sila ni Clara sa pinto nang may yakap. Siya ay isang mainit, parang ina, na babae na may kulot na buhok at mabait na ngiti. Naku Miguel, sabi niya, lumuhod sa kanyang level. Sobrang saya namin na nandito ka, sweetheart. Ang guest room ay pininturahan ng light blue na may 2 komportabling kama. Naglagay si Clara ng sariwang bulaklak sa dresser at naglatag ng malinis na tuwalya. Pansamantala lang to hanggang maayos natin ang lahat, sabi ni Marco kay Miguel habang aayos sila ng gamit. Gusto ko po dito, sabi ni Miguel, hinahaplos si Mas na sumunod sa kanila sa kwarto. Mabait po si Tito Gabriel at Tita Clara. Nang gabing iyon, sabay silang naghapunan. Spaghetti at meatballs na gawa ni Clara mula sa simula. Parang isang tunay na family dinner, yung tipo na hindi naranasan ni Marco sa matagal na panahon. Pagkatapos matulog ni Miguel, umupo si Marco kasama sina Gabriel at Clara sa sala. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Gabriel, umiiling. Sarili kong kapatid. Paano niya nagawa yon sa isang bata? Nakausap mo na ba siya? Tanong ni Marco. Sinubukan kong tawagan sa kulungan pero ayaw niya akong kausapin. Ang abogado niya ang tumawag sa akin. Inihiling na piyansa ako. Kumuyom ang panga ni Gabriel. Sinabi kong hindi. Mabuti, mariing sabi ni Clara. Lumingon siya kay Marco. Nandito kami para sa inyo ni Miguel. Kung ano man ang kailangan nyo, lugar na matutuluyan, tulong sa mga legal na bagay, magbabantay kay Miguel kapag kailangan mong magtrabaho, sabihin nyo lang. Salamat, sabi ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Mahahanapan mo ng paraan, sabi ni Gabriel. Dahil isa kang mabuting ama. Pinatunayan mo yan nang pinagkatiwalaan mo ang iyong instinct at prinotektahan ang iyong anak. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umayos ang buhay sa isang bagong routine. Nagsimulang maghanap si Marco ng mga lokal na trabaho, yung mga magpapanatili sa kanya sa bahay gabi-gabi.
Nakahanap siya ng posisyon sa isang warehouse na 20 minuto lang ang layo. Hindi kasing ganda ng sahod sa provincial trucking, pero hindi mahalaga. Ang pagiging nariyan para kay Miguel ay mas importante kaysa pera. Samantala, tumawag si Detective Santos para sa mga update. Sinusubukan ng abogado ni Isabel na pababain ang mga kaso, sabi niya. Sinasabi nilang disiplina lang na lumabis. Pero si seryoso, ito ng opisina ng district attorney. Itutuloy nila ang buong kaso ng child abuse. Kailan ang paglilitis? Tanong ni Marco. Marahil hindi pa sa loob ng ilang buwan. Matagal ang mga ganitong bagay. Pero sa ngayon, magkakaroon ng custody hearing sa susunod na linggo para gawing permanente ang protective order. Nanikip ang tiyan ni Marco. Nandoon ba si Isabel? Oo, pero nasa kabilang panig siya ng courtroom. Hindi niyo kailangang makipag-interact sa kanya. Ang isiping makita si Isabel muli ay nagpaduwal kay Marco, ngunit alam niyang kailangan ito. Nang linggong iyon, isang therapist na nagngangalang Dr. Ozzy Cruz ang dumating sa bahay ni na Gabriel at Clara para makilala si Miguel. Si Dr. Cruz ay isang child psychologist na espesyalista sa trauma. Siya ay isang mas matandang lalaki na may kulay, abong buhok at salamin, at mayroon siyang kalmado, malumanay na paraan ng pagsasalita na agad nagpakalma kay Miguel. Miguel, sabi ni Dr. Cruz sa kanilang unang sesyon, gusto kong malaman mo na ito ay isang ligtas na lugar. Pwede kang magkwento ng kahit ano, o pwede rin tayong maglaro lang. Walang pressure. Nagsimula sila sa mga simpleng gawain. Drawing, paglalaro ng mga laruang figura, uusap tungkol sa mga paboritong bagay ni Miguel. Dahan, sa loob ng isang oras, tinulungan ni Dr. Cruz si Miguel na magsimulang open up tungkol sa nangyari. Nang matapos ang sesyon, kinausap ni Dr. Cruz si Marco ng pribado. Si Miguel ay nagpapakita ng malinaw na mga senyales ng trauma, anxiety, fear responses, trust issues. Pero ang magandang balita ay bata pa siya, at sa tamang suporta at therapy, ang mga bata ay kayang gumaling ng husto. Gaano katagal? Tanong ni Marco. Walang takdang panahon para sa paghilom. Pwedeng buwan o kahit taon. Pero nakikita ko na mayroon si Miguel na napakahalaga, isang amang nagmamahal at naniniwala sa kanya. Iyan ang pundasyon. Ang lahat ng iba pa ay itatayo diyan. Naramdaman ni Marco na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang siyang maging masaya ulit. Gusto kong maging yung batang walang inaalala, tulad ng dati. Magiging ganyan siya, tiyak na sabi ni Dr. Cruz. Hindi ito mangyayari sa isang gabi, pero mangyayari ito. Inagawa mo ang lahat ng tama. Habang lumilipas ang linggo, napansin ni Marco ang maliliit na pagbabago kay Miguel. Mas magana siyang kumain. Nakakatulog na siya sa gabi nang walang masamang panaginip o mas kaunti na lang. Nagsisimula na siyang tumawa ulit, lalo na kapag naglalaro kasama si Max sa bakuran. Isang gabi, habang pinapatulog ni Marco si Miguel, tumingala ang kanyang anak na may seryosong mga mata. Nak. Aasawa ka po ba ulit balang araw? Nagulat si Marco sa tanong. Hindi ko alam. Pakabalang araw. Akit mo na tanong? Kung sakali po, maingat na sabi ni Miguel, pwede po bang siguraduhin niyang mabait siya? Yung totoong mabait. Nadurog ang puso ni Marco. Naku Miguel. Ipinapangako ko sa iyo, hindi ako magdadala ng sinuman sa buhay natin na hindi mabait at mapagmahal. At bago pa ako mag-isip na makipag-date, sisiguraduhin kong komportable ka at masaya, okay? Tila nasiyahan si Miguel sa sagot. Mahal kita, pa. Mahal din kita, nak.
higit sa lahat, sa buong mundo. Habang paalis si Marco sa kwarto, naisip niya si Isabel. Minahal niya ito noon, o akala niya lang. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi niya talaga ito kilala. Ang babaeng pinakasalan niya ay isang maskara na nagtatago ng isang halimaw sa ilalim. Paano niya ito? Hindi napansin. May mga warning signs ba siyang binaliwala? Ang mga isiping ito ay bumabagabag kay Marco habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon. Ang guilt ay nakakabaliw minsan. Kung mas ingat lang sana siya. Kung mas madalas lang sana siyang nasa bahay. Kung mas maaga lang sana siyang kumilos. Ngunit ang iisip sa mga sana ay hindi magbabago ng nakaraan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay focus sa hinaharap, sa pagilom, sa hustisya, at sa pagtiyak na lalaki si Miguel na ligtas at minamahal. Ang custody hearing ay sa loob ng 3 araw. Alam ni Marco na hindi magiging madali ang harapin si Isabel sa korte, ngunit handa siyang lumaban para sa kanyang anak, ng buong lakas. Umaga ng custody hearing, nagising si Marco na may buhol sa sikmura. Halos hindi siya nakatulog, linga buong gabi, iniisip kung anong mangyayari. Kumatok si Gabriel sa pinto ng 7:00 ng umaga. Marco, nagtimpla ako ng kape. Matapang. Akakailanganin mo. Nagbihis si Marco ng pinakamagandang damit na meron siya. Isang madilim na suit na binili niya para sa kasal nila ni Isabel. Kakaiba ang pakiramdam na suotin ito ngayon para sa isang ibang dahilan. Ising na si Miguel. Nakaupo sa kanyang kama at mukhang kinakabahan. Kailangan ko po bang sumama, pa? Oo, nak. Pero tandaan mo ang sinabi ni Dr. Cruz. Napakatapang mo at nandoon ako sa tabi mo sa buong oras. Gumawa si Clara ng almusal, ngunit parehong hindi makakain sina Marco at Miguel. Masyadong kinakabahan ang kanilang mga tiyan. 8:30. Sumakay silang lahat sa kotse ni Gabriel at nagmaneho papunta sa Hall of Justice. Ito ay isang malaking gusaling bato sa downtown na may matataas na haligi at maraming hagdan papunta sa pasukan. Sa loob, lahat ay umalingaw-ngaw. Ang kanilang mga yapak ay tila masyadong malakas sa marmol na sahig. Mga taong suit ang nagmamadaling dumaan, may dalang mga briefcase at folder. Sinalubong sila ni Detective Santos sa hallway. Good morning. Handa na ba kayo? Sa abot ng aming makakaya, sabi ni Marco, mahigpit na hawak ang kamay ni Miguel. Tandaan niyo, nasa panig ni Miguel ang hukom. Gusto niyang siguraduhin na ligtas siya. Sabihin niyo lang ang totoo at magiging maayos ang lahat. Pumasok sila sa courtroom at napigil lang hininga ni Marco. Doon, sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Isabel. Iba ang itsura niya. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali at suot niya ang orange na uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay matigas at galit. Nang makita niya sina Marco at Miguel, nanliit ang kanyang mga mata. Pinisil ni Miguel ang kamay ng kanyang ama ng napakahigpit. Pa, natatakot po ako. Alam ko, nak. Pero hindi ka na niya masasaktan. Ipinapangako ko. Umupo sila sa kanilang panig ng courtroom. Isang abogado na nagnyangalang Ati De Leon na itinalaga ng opisina ng district attorney para tulungan sila ang lumapit at kinamayan si Marco. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ati De Leon. Mayroon tayong matibay na ebidensya. Ang video pa lang ay sapat na. Ilang minuto ang lumipas, sumigaw ang bailiff, all rise for the Honorable Judge Castelo. Tumayo ang lahat habang pumapasok ang hukom. Si Judge Castillo ay isang babae na nasa fine zeros na may mabait, ngunit seryosong mga mata.
Umupo siya sa mataas na mesa sa harap at tiningnan ang ilang papel. "Please be seated," sabi niya. "Nandito tayo ngayon para sa isang emergency custody hearing sa kaso ni Marcos Reyes versus Isabel Reyes tungkol sa kapakanan ng minor de edad na si Miguel Reyes." Naramdaman ni Marco na kumakabog ang kanyang puso. Tumingin si Judge Castillo kay Isabel. "Yes, Reyes, kayo ay kinasuhan ng child abuse at endangerment. Anong masasabi niyo?" Ang abogado ni Isabel, isang payat na lalaki na mamahaling suit, ay tumayo. "Your Honor, ang kliyente ko po ay nag-plead ng not guilty. Naniniwala kami na ang mga kasong ito ay based sa hindi pagkakaunawaan at exaggerate. Hindi pagkakaunawaan." Tinaasan ng kilay si Judge Castillo. "Napanood ko na ang video evidence na isinumit ni Mr. Reyes. Walang malabo sa nakita ko." Kinakabahang umubo ang abogado ni Isabel. "Your Honor, dinidisiplina lang po ng kliyente ko ang bata. Maaring naging masyado siyang strikto, ngunit maganda ang kanyang intensyon. Sinusubukan niyang turuan ito ng tamang asal, habang wala ang ama nito sa trabaho." Naramdaman ni Marco ang galit na kumukulo sa loob niya. Masyadong strikto? Pinugbog niya ang kanyang anak, tinakpan ng tapi ang bibig, at tinakot gabi. Hindi rin, mukhang kumbinsido si Judge Castillo. "Ati De Leon, presenta ang inyong kaso." Tumayo si Ati De Leon at tinawag si Marco sa witness stand. Naglakad si Marco papunta sa harap ng courtroom, nanginginig ang mga binti. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nanumpa na magsasabi ng totoo. "Sir Reyes," sabi ni Ati De Leon, "pwede niyo po bang sabihin sa korte kung ano ang nag-adyok sa inyo na mag-install ng hidden camera sa kwarto ng inyong anak?" Huminga ng malalim si Marco at ipinaliwanag ang lahat. Kung paano nagbago si Miguel, kung paano niya napansin ang takot sa mga mata ng kanyang anak, kung paano niya narinig si Isabel na gumagapang sa kwarto ni Miguel tuwing gabi. At ano po ang ipinakita ng kamera? Tanong ni Ati De Leon. "Ipinakita nito ang asawa ko." Nabasag ang boses ni Marco. "Ipinakita nito si Isabel na inaabuso ang anak ko. Sinasaktan siya. Tinatakpan ng tapi ang bibig para hindi siya makasigaw. Tinatakot siya. Sinasabihan ng masasamang bagay tungkol sa yumaong ina niya." May mga bulungan mula sa mga tao sa courtroom. Ipinalabas ni Ati De Leon ang video sa isang malaking screen para sa hukom. Hindi na ito kayang panoorin, muli ni Marco. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Miguel na nakaupo kasama sina Clara at Gabriel. Ang kanyang anak ay mukhang napakaliit at takot. Nang matapos ang video, tahimik ang courtroom. Ang mukha ni Judge Castillo ay matigas na parang bato. "Is Reyes, itinatanggi niyo ba na ang video na ito ay nagpapakita sa inyo?" May ibinulong ang abogado ni Isabel sa kanya. Pagkatapos, tumayo si Isabel sa unang pagkakataon. Direkta siyang nagsalita. "Your Honor, inaamin ko po na ako yan sa video. Pero kailangan niyo pong maintindihan. Stress po ako. Palaging wala si Marco at ako ang naiiwang isa para harapin ang isang pasaway na bata na ayaw makinig. Nawalan po ako ng pasensya ng ilang beses, oo. Pero hindi ko po intensyon na saktan siya ng totohanan. Ilang beses. Hindi napigilan ni Marco ang sarili. Tinakot mo siya gabi sa loob ng ilang buwan. Mr. Reyes, please, mariing sabi ni Judge Castillo. Pagkatapos, lumingon siya ulit kay Isabel. Is Reyes, walang dahilan, kahit ano, para sa ginawa niyo sa batang yan. Ang nakita ko sa video ay hindi disiplina. Ito ay sinadya, kinakalkulang aabuso. Namula ang mukha ni Isabel.
Hindi ko naman siya tunay na anak. Sinubukan kong mahalin siya. Talaga. Pero katulad lang siya ng nanay niya. Mahina at iyakin. Ama na yan. Dumagundong ang boses ni Judge Castillo na parang kulog. Hindi ka magsasalita ng ganyan tungkol sa batang iyan o sa yumaong ina niya sa aking korte. Umupo si Isabel. Ang kanyang abogado ay abalang bumubulong sa kanya na manahimik. Sunod na tinawag si Dr. Cruz sa stand. Ipinaliwanag niya ang trauma ni Miguel, ang mga bangungot, ang anxiety, ang mga trust issues. Sa aking profesional na opinyon, sabi ni Dr. Cruz, si Miguel ay nakaranas ng matinding psychological abuse bukod pa sa physical abuse. Ang epekto sa kanyang mental health ay malaki. Subalit, sa tamang therapy at isang ligtas, mapagmahal na kapaligiran, tiwala akong kaya niyang gumaling. At naniniwala po ba kayo na kayang ibigay ni Mr. Reyes ang ligtas at mapagmahal na kapaligiran na iyon? Anong ni Judge Castillo? Walang duda, sabi ni Dr. Cruz, nang walang aalinlangan. Agad na umios si Mr. Reyes nang matuklasan niya ang nangyayari. Prinotektahan niya ang kanyang anak, ni report ang aabuso, at naging lubos na kooperatibo sa therapy at paggamot. Siya ang eksaktong uri ng magulang na kailangan ni Miguel. Sa wakas, oras na para magsalita si Miguel. Isang espesyal na court psychologist ang nagdala kay Miguel sa isang maliit na kwarto sa tabi ng courtroom para hindi niya kailangang mag-testify sa harap ni Isabel. Pinayagan si Marco na sumama sa kanya. Ang psychologist, isang malumanay na babae na nagngangalang Mrs. Rivera, ay nagtanong kay Miguel ng mga simpleng tanong. Miguel, sinaktan ka ba ni Isabel? Opo. Tahimik na sabi ni Miguel. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano kanya sinaktan? Ipinaliwanag ni Miguel sa sarili niyang mga salita kung anong nangyayari. Ikinuwento niya ang tungkol sa pananakit, ang tapi sa kanyang bibig, ang masasamang sinasabi ni Isabel tungkol sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinabi niya ang totoo. Takot ka ba kay Isabel? Tanong ni Mrs. Rivera. Opo. Takot na takot po. Gusto mo bang tumira ulit kasama siya? Hindi po. Biglang lumakas at naging matatag ang boses ni Miguel. Ayoko na po siyang makita. Gusto ko pong manatili sa papa ko. Siya po ang nagligtas sa akin. Ngumiti nang mabait si Mrs. Rivera. Napakatapang mo, Miguel. Nang bumalik sila sa courtroom, nakapagpa siya na si Judge Castillo. Tumayo ang lahat habang naghahanda siyang magsalita. Narinig ko na ang testimonya. Nasuri ang ebidensya at isinaalang ang kapakanan ng bata. Simula ni Judge Castillo. Isabel Reyes, ang ginawa niyo kay Miguel Reyes ay isa sa mga nakakagambalang kaso ng child abuse na nakita ko sa aking 20 taon sa serbisyo. Namutla ang mukha ni Isabel. Sinamantala niyo ang isang walang laban na bata na nawalan na ng ina. Inabuso niyo siya pisikal at psikolohikal. Tinakot niyo siya para manahimik. At kahit ngayon, wala kayong pinapakitang tunay na pagsisisi sa inyong mga ginawa. Kinuha ni Judge Castillo ang kanyang gaydal. Kaya, ipinagkakaloob ko ang buong kustodya ni Miguel Reyes sa kanyang ama, si Marco Reyes. Ang protective order laban kay Isabel Reyes ay ginagawang permanente. Bawal siyang magkaroon ng anumang kontak sa bata, direkta o hindi direkta, sa hinaharap. Naramdaman ni Marco na umaagos ang luha sa kanyang mukha. Tumakbo si Miguel sa kanya at binuhat siya ni Marco, niyakap ng mahigpit. Bukod dito, patuloy ni Judge Castillo, inuutusan ko si Mrs. Reyes na sumailalim sa mandatory psychological evaluation at treatment. Ang kanyang criminal trial para sa child abuse ay magpapatuloy at inirekomenda ko sa district attorney na ituloy nila ang pinakamataas na parusang pinapayagan ng batas. Sinubukang tumutol ng abogado ni Isabel, ngunit pinutol siya ni Judge Castillo.
Tapos na ang hearing na ito. Reyes, iuwi mo na ang iyong anak at ibigay sa kanya ang pagmamahal at kaligtasan na nararapat sa kanya. Paglabas nila sa courtroom, nakita ni Marco si Isabel na dinadala ng mga pulis. Lumingon ito at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Ang mukha nito ay puno ng galit at puot. Ngunit hindi na natatakot si Marco. Hindi na niya masasaktan si Miguel. Sa labas ng Hall of Justice, sumisikat ang araw. Niyakap sila nina Gabriel at Clara. Kinamayan ni Detective Santos si Marco. Nakamit din ang hustisya ngayon, sabi niya. Dapat kang maging proud. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay ni Gabriel at Clara, nagkaroon sila ng celebration dinner. Gumawa si Clara ng paborito ni Miguel, mac and cheese na may himang hotdog. Mayroon salang chocolate cake para sa dessert. Tumawa si Miguel ng isang tunay. Totoong tawa nang subukang nakawin ni Mas ang pagkain mula sa kanyang plato. Pagkatapos ng hapunan, umupo sina Marco at Miguel sa likod, bahay, pinapanood ang paglubog ng araw. Pa, sabi ni Miguel. Oo, nak. Tapos na po ba talaga? Wala na po ba talaga, si Isabel? Oo, nak. Hindi ka na niya masasaktan. Ligtas ka na ngayon. Sumandal si Miguel sa balikat ng kanyang ama. Sobrang takot po ako ng matagal. Pero naniwala ka sa akin. Niligtas mo ako. Niligtas mo ang sarili mo sa pagiging matapang para hayaan akong makita ang totoo, sabi ni Marco. Sobrang proud ako sa iyo. Nanatili sila sa komportableng katahimikan. Pinapanood ang langit na maging kulay, kahel at rosas. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo si Marco sa pintuan ng kanilang bagong apartment. Isang maliit, ngunit maaliwalas na bedroom na lugar hindi kalayuan sa bahay ni Gabriel at Clara. Hindi ito magara, ngunit sa kanila ito. May bago na siyang trabaho ngayon. Nagtatrabaho sa warehouse sa umaga. Gabi, umuuwi siya kay Miguel. Sabay silang kumakain ng hapunan, gumagawa ng homework, nanonood ng mga pelikula. Nagtatayo sila ng isang tunay na buhay, isang ligtas at masayang buhay. Umuunlad si Miguel. Halos nawala na ang kanyang mga bangungot. Maayos na siya ulit sa eskwela. Nakahanap pa siya ng mga bagong kaibigan at sumali sa isang soccer team. Inawasan ni Dr. Cruz ang kanilang therapy sessions sa isang beses sa isang linggo at pagkatapos ay isang beses bawat 2 linggo. Ang progreso ni Miguel ay kahanga, sabi niya kay Marco. Isa siyang matatag na bata. Ang criminal trial ni Isabel ay nangyari 2 buwan na ang nakalipas. Napatunayan siyang guilty sa lahat ng kaso ng child abuse. Hinatulan siya ng 3 taon sa bilangguan na susundan ng 5 taon ng supervised probation. Kailangan din niyang magrehistro bilang isang child abuser at permanenteng nawala ang lahat ng kanyang parental rights kahit na hindi naman talaga siya nagkaroon nito dahil stepmother lang siya ni Miguel. Itinigil na ni Gabriel ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Inawan niya ang kanyang mga desisyon, sabi niya kay Marco. At pinipili ko si Miguel, at ikaw. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Marco si Miguel sa parke. Pasahan sila ng bula sa damuhan. Tumatawa si Miguel, tumatakbo. Nagiging isang normal na gulang na bata. Pa, tingnan mo to, sigaw ni Miguel, at sinubukang saluhin ang bula gamit ang isang kamay. Sumablay siya, at tumama ang bula sa kanyang ulo. Sa halip na magalit, tumawa lang siya. Tumawa rin si Marco, puno ang puso. Pagkatapos ng parke, uminto sila para sa ice cream. Habang nakaupo sila sa labas ng ice cream shop, si Miguel ay puno ng chocolate ice cream sa mukha. Naisip ni Marco
kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Pa, sabi ni Miguel, dinidilaan ang kanyang kom. Oh, nak. Masaya na po ako ngayon. Totoong masaya. Ang mga simpleng salitang iyon ay nangangahulugan ng lahat. Ako rin, nak. Ako rin. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Marco si Miguel sa kanilang bagong apartment, tumingala si Miguel na may malinaw makinang na mga mata. Walang takot, walang anino. Good night pa. Mahal kita. Mahal din kita, Miguel. Sweet dreams. Pinuksan ni Marco ang nightlight, isang bago na hugis rocket ship, at iniwang bahagyang bukas ang pinto, tulad ng gusto ni Miguel. Naglakad siya papunta sa sala, at umupo sa sofa. Sa wakas, ay pinahintulutan ng sarili na huminga. Ang huling 6 na buwan ay ang pinakamahirap sa kanyang buhay, ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Nailigtas niya ang kanyang anak. Nagtiwala siya sa kanyang instinct, kumilos, at prinotektahan ang taong pinakamahalaga sa buong mundo. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at binuksan ang isang video recording app. Matagal na niyang iniisip na ibahagi ang kanilang kwento, hindi para sa kasikatan o atensyon, kundi para tulungan ang ibang mga magulang na maaring hindi napapansin ang mga senyales ng aabuso sa kanilang sariling mga tahanan. Pinindot niya ang record. Hello, ang pangalan ko ay Marco Reyes, at gusto kong magkwento sa inyo. Gusto kong ikwento ang tungkol sa gabi na install ako ng hidden camera sa kwarto ng anak ko at natuklasan na inaabuso siya ng aking asawa. Gusto kong sabihin kung paano ko halos hindi napansin ang mga senyales, kung paano ko halos binaliwala ang aking mga alalahanin, kung paano ko halos hinayaan itong magpatuloy. Uminto siya, kinakalma ang sarili. Pero, hindi ko ginawa. Nakinig ako sa kutob ko. Nag-imbestiga ako. At kumilos ako. Ang kamera na yon ay hindi lang nagpakita sa akin ng nakakatakot na katotohanan. Niligtas nito ang buhay ng anak ko. Ibinigay nito sa akin ang ebidensya na kailangan ko para protektahan siya at siguraduhing haharapin ng kanyang abuser ang hustisya. Tumingin si Marco sa direksyon ng kwarto ni Miguel. Kung nanonood ka nito at may hinala kang may mali sa iyong anak, kung mukha siyang malungkot, akot, iba, pakiusap, magtiwala ka sa iyong instinct. Huwag kang gumawa ng dahilan. Huwag kang maghintay. Mag-imbestiga ka. At kung makakita ka ng aabuso, kumilos ka agad. Umaasa sa'yo ang iyong anak. Tinapos niya ang recording at ipinost ito online na may caption, isang instingto ng ama ang nagligtas sa aking anak. Magtiwala ka sa iyo. Sa loob ng ilang araw, naging garalang video. Daang libong tao ang nanood at nag-share nito. Sumulat ang mga magulang kay Marco, nagpapasalamat sa pagpapalaganap ng kamalayan. Ang ilan ay nagbahagi pa ng kanilang sariling mga kwento ng pagtuklas at pagpigil sa aabuso. Inawa ni Marco na layunin ang kanyang sakit. Ang kanyang kwento ay nakakatulong sa iba, posibleng nagliligtas sa ibang mga bata, mula sa pagdurusa, tulad ng dinanas ni Miguel. 2 taon ang lumipas, nakatayo si Marco sa gilid ng isang soccer field, nag-cheer habang gol si Miguel. Ang kanyang anak ay tumangkad, lumakas, naging mas kumpiyansa. Ang takot, sirang bata ay wala na, pinalitan ng isang masaya, malusog na 11 taong gulang. Pagkatapos ng laro, habang naglalakad sila papunta sa kotse, inakbayan ni Miguel ang kanyang ama. Pa, gusto malaman ng mga magulang ng kaibigan ko kung pwede akong sleepover sa beers. Nakaramdam si Marco ng kaunting kaba. Nahihirapan pa rin siyang hayaan si Miguel na mawala sa kanyang paningin minsan. Ngunit kinausap siya ni Dr. Cruz tungkol dito. Kailangan ni Miguel ng mga normal na karanasan. Kailangan niyang maging bata.
Sige, nak. Mukhang masaya yan. Ngumiti si Miguel. Salamat, pa. Pebes ka talaga. Habang nagmamaneho sila pauwi, naisip ni Marco kung gaano kaiba sana ang naging makas ng kanilang kwento kung hindi siya nagtiwala sa kanyang instinct, kung hindi niya install ang camera na yon, kung hindi siya kumilos sagad. Baka hanggang ngayon ay tahimik pa ring nagdurusa si Miguel. Ngunit kumilos siya at dahil doon, malaya ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nakatanggap si Marco ng sulat sa koreo. Galing ito sa isang babae sa ibang probinsya na nakapanood ng kanyang video. Nakasulat dito, Dear Mr. Reyes, napanood po ang video niyo 3 buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, napapansin ko ang kakaibang kilos ng aking anak na babae. Pero palaging sinasabi ng asawa ko na overreact lang ako. Pagkatapos mapanood ang kwento niyo, nagtiwala ako sa aking kutob at nag-imbestiga. Natuklasan ko na inaabuso ng asawa ko ang aming anak. Nireport ko agad ito at ngayon, ligtas na ang anak ko. Niligtas niyo ang buhay niya sa pagbabahagi ng inyong kwento. Salamat sa pagiging matapang para magsalita. Pinasa ni Marco ang sulat ng 2 beses, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ang kanilang kwento, ang sakit nila ni Miguel, ay nakapagligtas ng isa pang bata. Dahil doon, sulit ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Miguel, kung saan gumagawa ng homework ang kanyang anak. Oy, nak. May natanggap akong sulat na yon, sabi ni Marco, umupo sa gilid ng kama. Galing sa isang nanay na sinasaktan ng anak niya. Sabi niya, nakatulong daw ang kwento natin para mailigtas niya ang anak niya. Tumingin si Miguel mula sa kanyang math problems. Talaga po. Alaga, sa pagiging matapang mo at pagsasabi ng totoo, nakatulong ka sa isa pang bata na katulad mo. Pinag-isipan ito ni Miguel sandali, pagkatapos ay ngumiti. Ang galing. Masaya po ako na nakatulong tayo. Niyakap ni Marco ang kanyang anak. Sobrang proud ako sa iyo. Hindi lang sa pag-survive, kundi sa pag-unlad. Isa kang hangang bata, Miguel. May tulong po ako, sabi ni Miguel. Nandiyan ka. Habang paalis si Marco sa kwarto, lumingon siya ulit sa kanyang anak na nakayuko sa kanyang homework, ganap na ligtas at payapa sa sarili niyang kwarto. Ganito ang itsura ng tagumpay. Hindi perpekto, hindi walang mga peklat, ngunit naghihilom, lumalago, sumusulong. Inilantad ng nakatagong kamera na iyon ang kadiliman, ngunit dinala sila ng pag-ibig pabalik sa liwanag. At araw-araw, nagpapasalamat si Marco na nagtiwala siya sa kanyang instinct at lumaban para sa kanyang anak. Dahil sa huli, iyon ang ginagawa ng mga magulang. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak, anuman ang mangyari. Sana enjoy kayo sa panonood nito gaya ng enjoy ko sa paglikha nito. Like, share, at comment tungkol sa mga aral na natutunan nyo. Ipaalam nyo sa akin kung saan kayo nanonood sa comments sa ibaba.